puntahan muna natin itong si kila Pia Cayetano ho, mga boss, 'no? Medyo mahaba-haba ito. Alam ko maraming nanggagalaite doon sa magkapatid na Cayetano. Oh, si Alan Peter Cayetano, ano pa, akala mo, siya pa yung Senate President. Oh, pakinggan ho natin si Alan Peter Cayetano muna, mga boss. Since we already... Senator Thank you. Cayetano is recognized. What is Thank your you, pleasure, sir? Presiding Senator Judge. Since we already stated as a court that we will take literally Section 3, subparagraph 6 of Article 11 of the 1987 Constitution, that no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds. Sabi ni Rosewin, nako, eto na ang mga Cayetanos. Kawatanos daw. Oh, pasensya na kayo ha. Kung yung mga komento ninyong mga ganyan, mga Kawatanos, no? Mga, ano pa ba yun kapag kay dating Pangulong Duterte, pag sa mga Duterte, basta, iniiba nyo, ano? Pero, ibinabalik ko doon sa doon sa kanilang mga apelyido. Pagpasensyahan nyo na po, no? Inaayos lang natin yung vlog. Pero nararamdaman at nakikita ko po yung sentimiento nyo dito sa mga tao na ito. O, dutae, yung mga ganyan, di ba? Hindi ko binabasa, pansin nyo, di ba? Pero ikinokorek ko yung apelyido. O, game. Of all members of the Senate, may I ask the members of this court through the presiding justice to consider, not today, I have a proposal, but not today, but to consider communication with the Sandigan Bayan for the attendance of Senator Dante Marcoleta and Senator Jinggoy Estrada. Wala na yung mga yun. Anak na putik naman talaga, ipipilit pa. Ala na yun, no? So, dadating sa punto, siguro 20 na lang kayo na senador. O, sila pala, sila. No? Kasi baka pati ikaw, Cayetano, sa mga susunod, wala ka na din. Baka nakakulong ka na din, Cayetano, dahil doon sa obstruction of justice at saka, 20. 20, divide mo sa 3. Di ba? 12, tapos yung 2, something like that. Mga 13. Ang posible, wala na talaga. No? Kasi ang gusto lang naman ito, ipilit po na mag-stay sila na maging 24. Para yung iniiyak po ng mga DDS, mga kababayan, na 16 ay mangyari. Pero Cayetano, kahit anong pilit nyo, mukhang malabo na. Kagaya nung kay Jinggoy Estrada, di ba? Wala nga wala nga siyang kalayaan na gawin yung mga ginagawa ng mga pangkaraniwan tao dahil nakakulong, dahil doon sa kaso na plunder. Ganon din si Marcoleta. Di ba? Kaya po nila isinusulong yung mga yan, mga boss chief amo sir, na pwede naka-online yung mga nakakulong para sumapat doon sa 16. Dahil alam nila na hindi aabot ng 16 daw, yun yung pagkakaalam ng mga DDS, no? Para ma-impeach ang Vice Presidente. Hindi daw po aabot sa bilang na yun. Kaso wala na sila talaga. Considering that the presiding officer may correct me if I'm wrong, but if we get to Section 21, as discussed a while ago by the defense, the prosecution and defense, and we do not know what will happen. Their case may be dismissed. They can be out on bail. So we want them to be able to... Pasensya na Cayetano, natapat yung pagkaka-aresto o yung pagkakakulong nila sa panahon na umiiral ang impeachment ng Vice Presidente. So sa ngayon, person of deprived of liberty nga, walang kalayaan, sorry, hindi nila pwedeng gawin yung mga yon. At least hayaan mo na sila doon, nananahimik na yung 2 doon. Pagpahingay mo muna, participate and observe the witnesses as senator judges here. I do know that Senator Jinggoy is under suspension, but there's an argument to be made that the impeachment... Malungkot na yung si Cayetano.
Malungkot na si Cayetano, no? Ramdam niya na ho, mga kababayan. Court is sui generis. In ordinary committee hearings, we do coordinate with courts to ask that Sandali, maputol ko lang po si Cayetano. Sabi dito ni Jasper Jason, dapat ikulong din niyang bakla na yan. Hindi ko ho alam, hindi ako may sabi na bakla. Pero posible, maaari. Kagaya nga po nung sinasabi nila Senator Robin Padilla na yung obstruction of justice na kaso niya ay seserba na din ang warrant of arrest kung di ako nagkakamali. Di ba? Ako, sa tingin ko po mga kababayan, ang pinakaulo o pinaka-mastermind nung pagpapatakas kay Bato de la Rosa ay si Alan Peter Cayetano din po. No? Dahil ang lahat ng ito, mga bossing, lahat ng ito ng pangyayari sa Senado upang makamit lang yung kanyang inaasam-asam na maging Senate President, ay kinausap niya lahat. Although sinabi niya, wala nga po ang kinausap niya, wala nga po ako niligawan niyan. Siya ang siya ang nag-orkestra ng lahat ng iyan, pati po yung pa-meeting doon sa sinasabi ni Senator Robin Padilla, doon sa Forbes Park. No, kaya nga po natin nasasabihan si Peter Cayetano na sinungaling. Sabi niya, hindi niya daw niligawan itong mga senador na ito. Pero ang katotohanan pala, siya yung kumakausap sa kanila dahil nakalabing dalawa na siya na mapapayag para iluklok siya bilang Senate President. At syempre, pati si Bato, kinausap niya, no, na dumating para 13. Sino pa po? Kung siya ang nagpapunta doon at nakahikayat na pumasok si Bato de la Rosa sa Senado, sino po sa tingin ninyo ang gagawa ng paraan para tumakas si Bato de la Rosa? Natural siya. So maaari din po ito makasama ni Robin Padilla doon sa obstruction of justice. persons under their custody be delivered to the Senate or the House of Representatives under certain conditions. So I'd like to formally ask, Mr. President, that this court consider that. I will submit whether you'd rather have a caucus or a in-camera discussion, or if you want us all to submit our legal opinion. I wouldn't also mind the prosecution and defense weighing in. But considering that if they do not attend and they are here, sorry, Mr. President, considering that if they do not attend at all and cannot vote, their vote will be equal to a acquittal. And as we said from the start, we want a fair and Fair na na impeachment. Diyos ko po, aasa pa ba kami sa inyo ng ganun? Yung mga kasamahan nga ho nitong mga to, sila Robin Padilla, sila Amy Marcos, maririnig mo na, hindi pa ho inuumpisahan yung impeachment, yung last year maririnig mo na sa kanila, ibabasura nila yung impeachment. Hindi pa naririnig, wala pang nalalaman doon sa galing sa prosecution, pero sa kanila, basura na daw ho para sa kanila agad. Sabi ni MCA, Vocal Studio, ganyan kakapal ang mukha ni Aklang Petra. Bistado na lahat ng kapalpakan, no, sa Congress pa lang hanggang sa Senado hanggang ngayon, matindi pa din, manggulo. Kaya ang nakikita ko dito sa dalawa na to, kay Peter tsaka kay Pia, nakikita ko mga huling termino na ho siguro nito talaga, mga kababayan. Kung sakaling talagang huling termino at tumakbo sa mga susunod pagkatapos ng isang terminong pahinga, hindi na ho din ito makakabalik itong mga ito. No? Si boss under attack. Tuloy. we want justice, we want a fair impeachment trial. Sinabi ng prosecution na sana tignan yung ebidensya, pakinggan mga witnesses. So kahit gawin to ni Dapat nga Yun naman talaga At saka kahit na kaibigan nyo si Sara Duterte, kaibigan nyo yung mga Duterte, lalo na si Amy Marcos at si Robin Padilla, hindi dapat kayo nagsasalita nang hindi nyo pa nakikita yung mga ebidensya ng prosecution na ibabasura ninyo. Yung impeachment, no? Bias para sa mamamayang Pilipino yun. Hindi para sa Pilipino yung ganoon. Ang gusto ng sambayan ng Pilipino, makita, malaman, at mabuksan
yung mga ebidensya at idepensa naman ng kampo ng Vice Presidente. Idepensa ng nandyan ang Vice Presidente. Eh kaso, ang yabang-yabang, bloodbath, eto ngayon, nagmumuka, nakatatawanan yung mga pinagsasasabi nila na bloodbath. Dahil yung bloodbath na sinasabi nila, siya mismo ang wala dyan sa unang araw ng impeachment. O nasan yun? Ano ang ibig sabihin ng bloodbath? Di ba? Kapag ka nagsalita ka, bloodbath, babaha ng dugo or whatever dito. Dapat ikaw yung nangunguna dyan. Yung tipo bang ikaw yung nasa gitna ng ano mo, defense team mo. Kasi nagsabi ka ng ganun eh. Nilapag mo yun eh. Na tipo bang handang-handa ka eh. Pero mukhang hindi naman po talaga handa. Senator Marcoleta at kahit gawin to ni Senator Jinggoy, and of course this is my personal opinion that may politika sa pagpapakulong sa kanila. That's my political, that's Walang politika doon, boss. No, Kenji, 375 daw ang kanyang like. Wala akong nakikitang politika doon kay Jinggoy Estrada. Last year pa lang ho, mga kababayan, September o Agosto pa lang po ng 2025. Dinidiscuss na po iyon. Di ba? Ano sinasabi nila Bryce Hernandez? Ikinukwento nila, isinasalaysay nila kung ano ang kaugnayan ni Senator na hindi safe. No, sabi ni Marcoleta, safe ka na. Safe ka na. Ano? Yung pala pati si Marcoleta hindi din pala safe, mga kababayan. Kaya ayon, magkasama na sila. No, hindi totoo yung sinasabi po ng mga DDS na nako kasi nag-ipon-ipon sila bilang majority para kay Alan Peter Cayetano, etc. O sumusuporta kay Sara Duterte. Kaya ngayon kinakasuhan sila. Kailan lang sila naging majority? Di ba? At kailan lang sila, kumbaga ho, mga bossing, kailan lang naging Senate President si Alan Peter Cayetano? Nito lang ho. Pero yung mga kaso na napag-uusapan kay Jinggoy Estrada, pati po dyan kay presiding officer, Chis Escudero, last year pa din po. No? Ang sabi nga ni Ombudsman, kung di ako nagkakamali, Ombudsman Boying Remulla o John Vic Remulla, bago magpasko may makukulong Ang mga tao sabi, bakala ko ba bago magpasko may makukulong, ganito, ganyan. Di ho ba? Yung kay Rodante Marcoleta naman, dahil sa katalinuhan ni Rodante Marcoleta na magpaliwanag, no? At iiwas ang kanyang sarili doon sa COMELEC, yan ang kinahantungan. Plunder ang kinabagsakan. Akala paglusot na siya sa COMELEC, yung maging kanyang depensa ay lulusot sa mata ng taong bayan. Hindi pala, umubra. Renza Renz Aguilar, shout out po sa inyo. No? So yun yung mga dalawang sinasabi mo na pinupolitika. Yung isa, ipinagkanulo niya ang kanyang sarili. Totoo naman, di ba? Yung kabilang side ni Marcoleta, ayaw makulong. Yung kabilang side ni Marcoleta, gusto siyang makulong. Ipinagkanulo yung kanyang sarili. Mismong sa kanyang bibig, lumabas yung mga dahilan para ikulong ho siya, mga kababayan. my personal view. Allowing them to attend here might add to the integrity of the proceeding and actually make things easier when the time comes to render a verdict. So may I submit that to the court and to our colleagues for discussion at the proper time, Mr. President. Hindi na, hayaan mo sila doon, Hindi naman makakapokus yan. O kagaya nung isinusulong nila na online, mga bossing. Ito nga lang, kagaya nito, nakalive ako, mga kababayan, di ba? Kung papayagan ng online yan, like example, may tumawag sa akin saglit, o merong akong ginawa, may inabot lang akong konting alam mo yun, mawawala na ang focus niyan, tapos boboto. Alam naman namin ang iboboto niyang mga yan. Para magkautang na loob ang Vice Presidente sa kanila, dahil umaasa pa kayo na sa 2028 ay mananalo ang Vice Presidente para ilabas sila
kapagka nanalo ang Vice President. Alam na namin yung mga stylean at galawan ninyo.